lahat po ay lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kamching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, walang kapantay noon ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal ko, sa bawat suliranin niyo, ilagak niyo sa Ama, pakinggan niyo siya, sundin yung tuwiran, mga aral niya. Upang anuman ang gumugulo sa inyong isipan, ang damdamin niyong di mainam ang pakiramdam, siyang tunay na magbigay ng kapanatagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa bilang. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Iniyalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises mula noon. Lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Sino nga bang makaaarok sa panukala ng Ama? Sino nga bang makababatid ng kalooban niya? Wala ni isa mang tao sa bilang pagkatao. Subalit sa pamamagitan ng kanyang espiritu, napababatid ang kanyang mabubuting layunin, napagaganap ang kanyang kapangyarihan sa mga taong ginagamit niya lamang. Kaya nga't kung inyong masusuri at maunawaan, sa kabila man ng sinabi ng Ama kay Moises, nahahanguin sila sa Ehipto upang sila ay tumahan sa lupang pangako, sa mainam na lupain, sa magandang lupain, sa saganang lupain, at sila'y mag-aani sa hindi nila tinanim, makikinabang sila sa hindi nila pinagpagalan.
Subalit, napakarami nilang tinahak na hirap. Napakarami nilang pinagdaan na pagbabata. Napakarami nilang pinakibakahan. Napakarami nilang hirap na yaon ay hindi nila nabata. Kaya't nagreklamo sila kay Moises. At ang Moises naman na hinirang ay dumulog. At sila'y pinadalhan ng ama ng ahas. Ano baga ang ibig sabihin, mga minamahal ko? Mabangis man ang ipahatid sa iyo ng ama. Subalit kung kikilalanin mo, titingala ka sa kapangyarihan niya, hindi ka magiging kapinsalaan ang makamandag na dulot nila. Walang kamandag na may dudulot sa iyo yaon. Walang makamandag na maghahari sa iyong katawan na makamamatay at magdudulot ng kapinsalaan kapag minasdan mo, tinitigan mo, at nagtiwala ka sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga kung papaano tinuran niya kay Moises na gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo sa isang dikin na sino man ang tumingala roon at titigan niya ang tansong ahas, hindi sila mamamatay. Sa madaling salita, mga minamahal ko, sa mababaw na paliwanag at pahayag, naway maabot ninyo. Anuman ang binahagi sa inyo, anuman ang nararanasan nyo, kung tititig pa rin kayo at magmamasid sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, walang makamamatay na perhisyong dulot sa inyo. Walang makamandag na mananaig sa buhay nyo, sapagkat masigit ang kapangyarihan ng Ama kaysa dulot na hindi nararapat dahil sa mga kasalanan ng tao na nagbibigay pagkakasala ay ang pagiging marapat nilang pagkatao na pinahihigit sa pagkain ng Ama, pinahihigit sa mga bagay ang Ama, at pinahihigit sa kagustuhan nila. Kaya naman nagpakilala itong Ama na sa kanilang pagrereklamo, ibinigay ang makamandag na papatay sa kanila. Subalit ang sino mang tumitig sa kanyang kapangyarihan, hindi sila matatalo. Sapagkat magtatagumpay pa rin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Ama sa mga anak niyang sa kanya'y titingala at kikilala sa kanyang magagawa at kapangyarihan niya. Halina kayo, mga minamahal ko. Ano nga ba ang layo ng Ama sa buhay ng tao? Iahon, isadtad, ihulagpos, hindi gupuin, hindi para magupo, at hindi para mapahamak. Subalit sa pagrereklamo at maraming gustong mangyari sa buhay ng tao, nalihis naman sa kalooban ng Ama sa pagdudumali at pagmamadali nilang makamtan ang kanilang mga kagustuhan, hindi baling sila'y malis siya sa Kanya. Subalit, nang dahil ikay anak ng Amang nais niyang makupkop at maging ganap, ang bawat pakita niyang kapangyarihan dapat mong kilalanin at ang bawat maramdaman mong siyang tunay mong buhay, huwag mong pananaigin ang iyong kalooban. Bagkus ang kanyang kagustuhan at kalooban ang maghari man din upang mangibabaw pa rin ang sayo'y pagiging tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga taong nagpapalagay na ang sasabihin nila'y tama, ngunit kung nakapagpapahamak at nakasisira, ito ba'y mabuti ang dulot? Lalo't higit ang isang Moises na inatasan lamang na wala siyang batid sa nagaganap. Wala siyang kasalanan sa paghihirap nilang lahat. Bagkus siya ay tumutupad, sumusunod, tumalima lamang. Bakit siya ang sinisisi? Bakit siya ang ginigiyagis? Ngunit siya ba'y nagiyagis? Hindi, sapagkat siya'y tinuruan pa ng Ama kung anong dapat niyang gawin.
At nang dahil siya'y tumutupad at sumusunod, kaakibat niya ang pagtalima at pagtupad, pinakikita naman ng Ama kung papaano ang gagawin niya sa kanyang mga anak na tunay na tumutugon, sumusunod din sa kanyang mga atas. Mga minamahal, kayo ba'y mga tagasunod ng Ama? Kayo ba ay mga naging lingkod niya? Ang lingkod at tagasunod ay nakakakilala sa kanya. Sa makatwid yamang siya'y kinikilala, mararamdaman ninyo kung paano kumilos siya. Makikilala nyo kung anong kapangyarihan niya. Kaya't ang tunay na kumikilala at siya'y dinadama, mararamdaman nilang mapagmahal siya. Kaya't kung papaano ang layon niyang maisadsyad ang bawat isa, kung tuwirang tatanggapin at kikilalanin siya, walang kapahamakan, walang kamatayan, kung titingalain ang kanyang kapangyarihan. Habang may buhay, may paraan. Habang may nabubuhay, may ibibigay ang Ama. Nang dahil siyang buhay, ipagkakalob niya ang lahat ng nararapat at dapat sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Gaano kahirap ang isang lingkod na nagsusumakit at nagsusumikap makatupad, makatalima. Subalit sa kabila ng pagnanasang iyan, marami pa rin ang kapwa nila na hindi nakakaunawa, hindi makaunawa, at hindi makatanggap. Subalit, sila baga ay nagugupo ng kapwa? Hindi. Ang mga totoo at tapat, hindi sila nagugupo ng gawa ng kapwa. Bagkus sila'y umaasa sa pagliligtas, pagkupkop, at pagtubos ng Ama at ng Anak. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kayo, kung sino ang kapwa ninyo na nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan at nagpapakasakit din sa inyo, di ba kayo natutuwa sa ginagawa nila? Subalit, pilit kayong inaagaw ng kapwa nyo na hindi totoo at hindi tapat para magkahiwalay at maghiwalay kayo. Ngunit kung tunay kayong mga tapat at totoo sa Ama, kayong pinag-isa at nagkaisa sa Kanya, walang makapaghihiwalay sa inyo maliban ang kamatayan. At siya ang pawang katotohanan, kaya nga't ang nakiisa at sumunod kay Moises at sa patnubay ng Ama, hindi naging daan ng parusa para mapahamak sila, kundi ang naging daan ng kapahamakan nila ang pagtatalusira sa salita niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Di ka magkakasala at hindi mo pagkakasalahan ang aral ng Ama kung naunawaan mo. Subalit ang salita ng kapwa mo ipagkakasala mo at magkakasala at mapapahamak ka. Kaya kailanman hindi makikinig ang sinumang ama ang tinanggap nila. Kanino mang kapwa-tao kung batid na makasisira sa kanila. Pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Minsan nga masasabi mo bilang lingkod, sino nga ba ang tapat at totoo sa'yo na kapag nangusap kay naaabot na unawa ang lahat? Samantalang kung magkaminsan, alam mo, halimbawa sa isang kapulungan, ang pananalita ay maganda at mabuti. Mayroon palang
kahit sa ang dako, na sabi nga, kung saan may pagkakatipon para sa kabanalan, naroroon din ang kalaban. Kaya't ang mahina at marupok, siyang nakukuha ng kalaban. Subalit ang matatatag at matitibay, pagtatagumpay at nagtatagumpay, na pagtatagumpayan nila ang laban ng hamon sa pananalig at pananampalataya. Isa ba kayo sa mga nagtibay at nagtitibay na nilalabanan ninyo ang damdaming tao? Magalak kayo at magpuri sa Ama. Kapag napagtagumpayan nyo yan, tagumpay na may galak, kasiyahan at liwanag, magbubunyi kayo at sasabihin nyong, purihin ka Ama. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Kung hindi nga siya mabuti, sinong magtitibay na maglingkod sa Kanya? Kung hindi nga siya nadarama at dinadama, paano ka ngang makapagbabata sa ginagawa ng kapwa mo? Ikaw na nagsusumakit, ikaw na nagsusumikap, kayo, natatalikdan ninyo ang tahanan para sa pakikiisa at sa pakikipagrelasyon nyo, tatalikdan ninyo ang hanap buhay para sa pakikisa at pakikipagrelasyon nyo, hindi sa kapwa nyo, kundi sa Ama. Kaya't huwag nyo sayangin ang anumang pinagkatiwala nyo na sa Ama, alang-alang sa pagsunod at pagtaliman nyo sa Kanya. Dahil lamang sa kapwa nyo na kung nasa mabuti sila at mabuting layunin ang nasa kanila, gagawa ba ng istoryang makapagpapapighati sa inyong loob, sa inyong damdamin? O kayo ba ang gagawin nila'y mamahalin, uunawain, at maaring kahabagan? Kaya't mapapalad nga, wika nga ng inyong kapatid na si Elizabeth, mapapalad ang mga aba na wala nang inasahan. Mapapalad ang nagpapakababa, mapapalad kayong lahat na dahil sa ginagawa ninyong ito ay alang-alang lahat sa Ama, sapagkat sa ngayon, sakit mang palagay niyong dinadanas niyo, pagkatapos ng lahat, galak ang kaakibat. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kapag natuntun nyo na at ganap nyo nang natutunan ng Ama't ganap na kayong sumuko, masasabi nyo sa kapwa nyo, huwag kayong sa akin maawa. Maawa kayo sa inyong sarili. Sapagkat, ginawa ng kapwa ko tao, ang ako'y saktan, ngunit di ko na nadama. Yan ang masasabi nyo sa kanila. Ginawa ng kapwa ko, ang ako'y siniraan, ngunit hindi na ako nasaktan. Yan ang masasabi nyo sa kanila. Ginawa ang mga malalapit sa akin ay pilit na linalayo, yan ang masasabi nyo sa kanila. Ginawa sa akin ang ako'y nagpapakabuti, ngunit patuloy akong inahanapan ng kamalian, yan ang masasabi nyo sa kanila. Subalit, kung hindi pa gayon ang pagtanggap at pagkilala nyo sa Ama, sadyang di nyo nga masasabi yun dahil masasaktan kayo dahil pagkataong damdamin. Ngunit labanan nyo ang damdamin yung pagkatao upang mapagtagumpayan nyo ang hamon ng tao sa inyo. Sapagkat ang kalaban nyo mismo'y kapwa nyo tao. Hindi gagamit ang Ama, ang demonyo, sa hayop, kundi sa kapwa nyo. Kaya't kung paano may ginamit ang demonyo sa inyo, may gagamitin din ng Ama para sa inyo. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't kung paano ninyo nilalabanan ang lahat ng ito, ang habag at awa sa sarili nyo, ang habag at awa sa pamilya nyo, ang habag at awa sa inyong buhay, yaan ang huwag nyong gawin, sapagkat matatangay kayo ng inyong damdamin. Subalit ang habag sa kapwa nyo, na kung paano kayo nagsusumakit at nagsusumikap, patuloy naman nila kayong tinitibag, sa kanila kayong maawa. Hindi sa inyong sarili, hindi sa inyong pamilya, dahil isinuko nyo sa Ama, alang-alang sa Kanya, ginagawa nyong nagagawa nyo,
na hindi magagawa ng damdaming tao, kaloobang tao, isip tao na may pagpapahalaga sa karangalan, sa sanlibutan, na may pagpupuri sa sarili. Samantalong kung binigay mo na lahat sa Ama, bayaan mong siya ang magbigay dangal sa iyo. Kaya't maawa kayo sa kapwa nyo na di nakakaunawa sa mabubuting layunin at gawa nyo, sapagkat sinisigurado ng Ama, wala sa mabubuting gumagawa ang kaparusahan, kundi nasa masasama ang ginagawa. Sumayin ang kapayapaan, magbunyi kayo at magalak sa inyong mga tinutupad na mainam, sapagkat hindi ninyo magagawa yan kung ganang pagkatao ninyo, subalit nagawa nyo dahil sa tinanggap nyong Espiritu. Kaya't hindi kayo kawawa, hindi kayo nakakaawa, kayo'y nakalulugod, kayo'y nakatutuwa, kayo ay mapalad. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat pasubali ko sa inyo, walang tutupad at gaganap ng ganitong pagtupad. Kung ang pahalaga ay sarili, sapagkat kukutsain ka nga, pagtatawanan ka, na sa kabila ng iyong mga ginagawa, pagsuko sa iyong sarili, hamak ka pa sa pananaw ng kapwa mo. Ngunit hindi ka hamak sa pananaw ng Ama, sapagkat ika'y karapat-dapat sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, kaya magalak kayo at magpunyagi ng Amang manahan at patuloy na maghari. Hindi kayo kaawa-awa, kaya't mahabag kayo't maawa sa inyong kapwa na di batid ang mga ginagawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung kailan aliw na aliw at libang na libang ang tao sa kanyang makasanlibutang gawa, tulad ng isang magnanakaw na di batid ang pagpasok sa kanyang tahanan at aagawin ang gustong agawin, magaganap ito sa mga mapagpaimbabaw. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't magpuri kayo sa Ama, sa damdaming iniban niya, at sa isip na binago, upang maiba kayo sa kapwa nyo, at sa sanlibutang ito'y makakilala kayo sa Kanya. Sapagkat ang kumikilala sa kapwa at sanlibutan ay hindi anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, kundi kalaban at lumalaban sa katiwalian, nalis siya sa kanyang tuntunin. Ngunit ang sa kanya, inaayon at umaayon sa mabubuti niyang handog, sa maiinam niyang gawa, sa magagalak na bawat araw man at gabi na siyang kapiling at kasama, tunay at patotoo, nakadama sa kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dinanas ko na yan ng unang mga araw, buwan. Mismo ang magulang ko, sinabi kong, pauwiin nyo na yung mga pasyente na yan, ayoko na. Di ako lalabas sa kanila, ayoko na. Mga walang kwenta ang tao. Gawin mo na sa kanila yung mabuti, kung ano-ano pa sinasabi, sapagkat damdaming tao ko ang naghari. Kaya, salamat naman sa Ama, nung araw na yaon at mga araw na yaon, kung papaano ang isang magulang na ayaw akong paglingkurin, nang nakita niyang kahiwagaan, siya mismo naman ang may takot na nagsasabing, huwag anak, nakakatakot sa Diyos.
At yan na rin ang inyong pagnilayan kung mayroon man sa inyong mga kapwang nagpapahina na nagsasabing, ba't ka pa pupunta ron? Iwasan niyo yung kapwa ninyo. Pwede naman tayong maglingkod sa Diyos kahit wala tayo doon. Maaring ang totoo yan. Ngunit bakit ka ba umaayaw? Dahil ba sa kapwa mo? Ang kapwa mo ba ang siyang sinamba mo at sinasamba mo? At siya rin ba magliligtas sa'yo? Kung magkagayon, ang masdan nyo titigan, ang mapaghimalang salita ng Ama at ang makapangyarihan niyang makamandag na salita. Kaya, ang salita niyang makamandag, makabubuhay, hindi tulad ng ahas na nakamamatay. Sapagkat ang kamandag ng ahas ay nakamamatay, nakalalason, ngunit ang kamandag ng kapangyarihan ng Ama ay bumubuhay sa mga patay. Kaya't ang sino mang tumitig sa ahas na yaon, nabubuhay kahit tukain ng ahas na may kamandag. Hindi sila nalason, di sila malalason sapagkat nanaig ang makamandag na kapangyarihan ng Ama kaysa sa isang ulupong na pag-uugali. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung nagpapalagay ang kapwa niyong mabuti tama sila, ngunit kayo'y nasa tama't totoong kalooban niyo'y Ama, mas mainam ang manahimik kaysa lumaban ng loob at masaktan ng damdamin at isip ay masakitan. Sapagkat taong-tao ka niyan, ngunit kapag ang isip at damdamin mo'y tinuran ay maliwanag na, anak, lumaban ka. Pag-aalipin niyan at pananamantala ng mapagpaimbabaw at mapaglinlang na espiritu. Kaya't ang mabuting puso mong panaigin, ang mabuting isip mong sa akin, ikaw ay mabubuhay. Mabubuhay kang may liwanag, mabubuhay kang may galak, mabubuhay kang patag, ngunit ang sa iyo'y hindi tumatanggap, hindi naniniwala, hindi magmamahal. Silang mamamatay sa hindi nila alam kung kailan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kapwa lamang tao kayo, mamamatay ka rin bilang lingkod na tapat at totoo. Ang pagkakaiba nyo nga lamang, iba ang kahatulan ko sa aking mga anak at sa totoo sa akin. Wikang maliwanag, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung kayo'y naririto, hindi ganang sa tao, magpasalamat kayo't napanaig ang sa akin. Subalit kung tao lamang ang mamasdan nyo at kayo'y masasakitan, anong sinuri ninyo? Damdamin nyong tao. Kaya't panaigin nyo damdaming kaloob ko't mabubuhay ito sa inyo at bubuhayin kayong ganap sa kaukulan na liwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dumaratal sa buhay ng tao ang sadyang bilang tao ka, maaawa ka. Mahahabag ka. Ngunit salamat sa Ama. Ang dapat ikarangal at dapat ipagmakapuri sa tao kung minsay naaawa at nakakaawa. Damdaming tao yan. Isang bahagi lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo. Na kung bilang pagkatao, sadyang maawa ka nga. Ngunit sabi nga, kung niloob ng Ama yun, magpasalamat ka.
Huwag lamang ang demonyong magkaloob. Sigurado mahirapan ka. Kanina po, kasalukuyang nagtatala ng mga mensahe sa iPad, alas 4 pa lamang pagkatapos kong manalangin. Hindi sinindihan ng anak kong panganay ang ilaw sa kwarto. Kinanyan niya lang yung kanyang cellphone. At pagkatapos sabi niya, "Ma, ako po'y magtitinda sa Tiangge." "Oh, sige, patnubayan ka ng Panginoon." Subalit pumasok. Bumangon na po ang kabiyak ng puso at aayusin daw niya yung mga apo niya dahil wala yung anak niya. Pagkatapos pumasok siya. Kasi pagluluto, yung mga apo gagayak, aalis yung anak. Wala po yung magulang eh. Nasa malayong para din makibaka sa buhay. Kailangan magtuwang. Ako proud. Nagpuri ako sama. Salamat po Panginoon kahit pinag-aral mo ang anak ko, nakatapos po siya, ngunit di niya alintana na siya ay magpapakababa na naroon at magtitinda ng prutas. Saan ka ako kumuha? Murder po ako kaya ganyan. Sulong anak, patnubayan ka ng ama. Yun lang po nasagot ko. Subalit ito yung kabiyak ng puso. Pagpasok, wawa naman yung kamaga ko. Tumigil ka nga ka. Anong nakakaiyak dun? Maging proud ka, magpasalamat ka. Dahil hindi tamad ang anak mo. Nagsisikap. Kahit sa ganong pamamaraan, marangal yan. Anong nakakaiyak dyan? Tumigil ka ako. Kung nagtatrabaho lang ako, sana kami. Hindi nga eh. Wala na nga eh. Iwanan kita dyan, baka matangay pa ako sa'yo, sabi ko. Pero lumabas na po siya, hindi pa ako tapos eh. Hindi, sige po, nagtala pa rin ako. Inaliw naman po ako ng Diyos. Pamyamya, tumunog naman yung iPad ko. Nagtatype ako. Naantala ang pagtatype ko. Tumawag naman po ang bunso ko. Panganay at bunso. Panganay kinaawaan, bunso naman nagpasaya. "Ina," sabi niya, "kumusta na?" Kasi po yung bunso ko na hindi tumatawag ng mama. Ang sabi niya, "Ina." Ina po ang tawag niya sa akin. "Ina, oh, papasok na po ako." "Oh, buti anak, may internet sa inyo," sabi ko. Hindi ko na po sasabihin kung nasaan ang anak ko. "Opo," sabi niya. "Sige po ma, papasok na po ako." Sabi niya, kasi po sa pagtatala ko ng alas 4 nagsimula, anong oras ako natapos? Magse-7 na po, naroroon pa ako. 6 ano po yun ang tumawag siya. Sa madaling salita, "Oh, sige anak, patnubayan ka ng ama." Sabi ko, "Si kuya mo nagtitinda." "Ano tinitinda?" "Magtitinda sa Tiangge. Prutas." "Aba, sabihin mo ina, baka mamaya pag uwi ko, di ko na siya makilala. Mapera na siya." Sabi naman niya, "Oo nga," sabi ko, "ang marangal na hanap buhay, huwag niyong ikahiya. Kaysa naman kayo ay gumusto na magaang trabaho, pero nagwawalang hiya. Maganda ka ako yan. Yang sinimulan na yan, masarap na ako eh. Inaapak-apakan. Kaya mga anak, masarap yung ganun." Text naman po yung pangalawa ko. Nagkatagpo-tagpo po eh. Kaya ganyan kumilos ang ama kung paano kanya aliwin. "Ma, wala po akong maibahagi, ito po dinaratal, kaya ito binabahagi ko.
Ngunit, hindi po ako nagpapaawa. Ang gusto ko, huwag kayo sa akin maawa. Maawa po kayo sa inyong sarili. Inaamin ko po, lumuha ako bilang tao. Pero luha ng galak at pasasalamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Hindi sila tamad. Nag-text naman po yung pangalawa ko. Ma, sabi niya, purihin ng Ama, nahit ni Kuntil ang incentive, sabi naman niya. Ano yung incentive na yun? Sa Hooper. Nakabiyahe siya ng ganito. Nagpuri na naman po ako sa Ama. Sabi ko, salamat sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Salamat sa iyo, Ama, sa ginagawa mo ito. Sa pagsisikap at pagsusumakit. Naririto po ako. Sinusuko ko ang sarili ko. Pinagagamit ko po sa iyo. Bahala ka na sa mga anak ko. At pumasok na namang muli ang kabiyak ng puso. Pagagawa ko kayong para hindi na nahirapan yung anak mo. Pabayaan mong mahirapan. Yan po ang sagot kong patawa. Tsaka ako siya ginanyan. Di ba kaya naghahanap buhay tayo, nung bata, ayaw nating mahirapan sila. Bakit ngayon? Iwanan kita ako. Mga mahalin na kapatid, masarap po ang maglingkod sa Diyos. Masarap ang hinahamak, sinisiraan, kinukutya, pinagtatawanan sa kabila ng iyong pagsunod, pagtalima. Napakabuti ng Diyos. Kung hindi po sa kaloob niya, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Ngunit salamat sa Kanya. Ang saya. Hindi lungkot, hindi galit, hindi habag, kundi tuwa. Bakit? Kaya pagkatapos ko po, na na-forward ko na sa message, sa messenger ni Arlene, para doon naman namin i-regulohin at aakmaan dito. Sapagkat yun ang mensahe sa akin ng Espiritu, pasubali ko lahat ng idinatal ko sa iyo kanina, may akmang kaukulan yan sa Bibliang binabasa ng tao, hanapin ninyo. Inatasan si Arlene, sa iyo, ang pag-aatas, ikaw ang mag-akma niyan. Magalak ka at magpuri, ikaw ang ginagamit. Hanggang sa may dapat kausapin, iniwanan siya ng tala. Ganyan po ang buhay. Kumisan magpapahuli, sasabihin ng tao, mamaya na ako darating, kasi matagal Samantalang ang mga naglilingkod, nagsusumakit na nagmamadali, magmamabilis para makapaglingkod. Ngunit, wala mang bayad, marami pang sinasabi ang kapwa-tao. Sa palagay niyo po, sino kaya ang magtitiis sadya kung hindi ang Diyos ang maghahari? Meron po ba? Sa kabila ng mga pagsusumakit at pagsusumikap, magpakatapat, magpakatotoo, maraming dinaranas at maraming pinagdaanan na kung minsan yung tinubos mo, nakikita mo, tawa ng tawa. Ikaw naman, halos ipanikluhod mo. Pero wala kang nasa isip na, kagaling naman niya. Pinanikluhod ko, ako'y nagpapakasakit. Tapos siya patawa-tawa lang, kasarap ng buhay niya. Ako ang nakaharap sa kahihiyan, pero siya naman, tuwan-tuwa. Walang ni isang hinagap na isip na pumasok na gayon. Sapagkat,
hindi na magkaroon ng puwang ang ganong pag-iisip na kung manunumbat ka, ano pang ginawa mong maganda at mabuti. Kuminsan, tulog na tulog ka, gigisingin ka. Para harapin mo yung dapat mong harapin. Ngunit, at pasubali, pag hinarap mo yung nanggising sa'yo, makita mo, wala mang pandama, maramdaman mo, taong-taong, walang pakialam. Sa puyat mo, paninikluhod mo yan para siya ay makinabang. Pagkatapos na kinabang, nasaan? Katulad ng meeting. Nang sabi nga ng isang alagad, isa pong pinagaling na puro sugat na talagang pagkabaho-baho, ngayon po eka siya pang kalaban ko. Kung bilang tao ka, magtitiis ka pa ba? Ngunit bakit nagtitiis ka? Hindi dahil sa tao, dahil sa Diyos. Bakit sumasakit ang iyong loob? Dahil tao ka. Ngunit huwag mong panaigin ang pagkatao mo. Alam ng Diyos lahat yung pinaparatang sa'yo. Alam ng Diyos lahat ang ginagawa mo. Alam ng Diyos lahat ang laman ng isip mo. Alam ng Diyos lahat kung ano ka at sino ka. Pati puso mo kung paano tumibok, kung ano nilalaman at nararamdaman. Bakit? Bakit ko? Igugupo ang sarili ko? Samantalang kung gupo ka ba, ililigtas ka ba nila? Pasasayahin ka ba? Samantalang yun ang gusto nila sa'yo? Kaya nagkaroon po ng talinong kumislot sa isip ko ang wika ng Espiritu ito. Magpakatalino ka, anak, upang makamtan mo. Suriin mo ang pumapasok sa'yo kung sa akin na damdamin at akong naghahari. Pakatandaan mo, ang ibibigay ko sa iyo ay hindi lumbay, kundi galak. Ngunit, dahil nakikiisa ka sa aking kabanalan at kabutihan, dumaranas ka man ng hirap, hindi mo yan malalasap. Sapagkat sa katawan mo'y hindi bubukol ang hirap at hindi maglalatay ang sakit. Kung hindi, pinalalagok ka man ng sarong mapait, lasapin mo hanggang ika'y makawala at ang malagok mo na'y tamis na dulot ko. Mga minamahal, ganyan palang naganap sa panahon ng Kristo. Ang mga sumama na makasanlibutan ay iniwanan, nakilala ang Kristo, sumama ang Kristo, nakiisa sa mga sumama, nakihalubilo ang mga sumama sa isang Kristo. Kaya ang mga sumamay na tauhan, nagising sa katotohanan, nagliwanag ang buhay. Subalit ang mga nagalit, bakit sa kanya sumama? Naghanap ng may paparatang at sila'y sinisiraan. Kaya nga't maliwanag ang sinabi, pati ang nananampalataya ay hinahadlangan mo pa. Yan ang tao. Sa kapwa-tao nila, kumikilala, tumatanggap sa hindi nila nakikitang espiritu na ginagamit ang kapwa nila na tumanggap sa kanila at tinanggap sila. Sumisira naman silang nagsasabing matwid at totoo, mabuti. Ngunit, ano ang ginagawa? Alin ang malamang na hinahanap? Pangkaligtasang kaluluwa o pang sanlibutan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. O Ama, sadyang ang di mawawawaan ng tao, ang
para sa iyo, para sa kaharian mo. Subalit, binigay mo ang iyong espiritu upang maunawaan ng mga tatanggap at kikilala sa iyo, kaya't kay palad mong matatawag silang lahat. Naririto sila bilang mga lingkod mo, mga tagasunod bilang tao. Pagarian mo't puspusin ang kanilang mga isip ng liwanag at pangunawa, at ang kanilang mga puso'y buksan at padama mong bagas mong pag-ibig upang sila'y makalaban sa daigdig. Sapagkat ang sanlibutan ay sanlibutan, ngunit ikaw ang Diyos. Ang Diyos na nagpahatid, na nagbahagi at nagkaloob ng Espiritong tinaglay sa dakong ito upang makatalim at makasunod ang mga napili mo. Kung magkagayon naman, nilalagak ko sila sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung isa kang direktora, susuko mo sarili mo, iwanan mo yung kabuhayan, yung karangalan mo, yung profession mo, tapos haharapin mo ito para maglingkod ka sa Ama, ang mga kasama mo, at makikita mo, hindi ka aya-aya sa'yo, ano nga magiging damdamin mo. Subalit, mapalad kayong may isinuko, alang-alang sa Ama, isa ka nga namang engineer, isa ka nga namang tapos ng COMSAI, isa kang isang negosyante, na kumbaga, paakyat ka na sa baitang na nasa taluktok na't malapit mo nang maabot. Pagkatapos, ganyan-ganyanin ka lang. Gaano nga naman kasaklap yan. Ngunit magiging masaklap nga kapag taong nanaig at di ang Ama. Ngunit kapag ang Ama, hindi ikaw ang nasaklapan ng buhay. Hindi kayong mga sumuko, kundi ang mga kumukutya. Di makaunawa, gumagawa ng di tama. Yaon ang pasubali ko, alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Hindi tao ang pinagmulan, ngunit taong nangungusap, kaya't hindi makarok makaabot ang pagmamasid ay matang tao. Ngunit ang Espiritu na taglay ng sangkatauhan at nasa katauhan, arok talos ang tinuran. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Mamaya na lang po sa misa, hintayin natin kung anong babasahin. Kung ang banal na pamilya ngayon, ang iaalay ay ang pang-araw na ito, babasahin mamaya. Kaya ilagay na po natin at italaga natin sa paring magmimisa mamaya. Pagarian kayo. Buhay po bang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Lenora, kumusta ka na? Habang ikaw ay gustong palugbayin ang kapwa mo at sa paghamak sa iyo ay gusto kang galitin, ang masdan mo yung mga nakikinabang, huwag ang sarili mo lang. Ang isipin mo yung Ama na nagtalaga sa iyong buhay, nagpahiram ng iyong buhay, huwag ang kapwa mo. Doon, mabubura lahat sa isip mo ang ginagawa ng kapwa mo. Mamamatay lahat ang binibigay na tinik sa iyo at bubunutin niya ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, yaon ang mga nagnanasang makasunod sa Ama at siyang gustong sundin. Ngunit kung ang sariling susundin, hindi ito kakayanin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ng wika nga, sa katotohanan lang po, hindi po ako magyayabang at di ko dapat ipagyabang ito. Ngunit eto po, pinutol ng Espiritu ang aking pag-awit at ito dinaratal. Yung pong anak ko na yun nakasakay na sa barko. Nasabi nga niya sa akin, kung di mo ako pinababa, Mama, ang laki na siguro na sweldo ko. Ngunit, ang sabi ko sa kanya, paano mong daranasin naman yung hirap mo ngayon kung malaki na sweldo mo? Eh, di bayan mo munang inalis muna panandalian na ako naging hadlang. Subalit, kung ibabalik ng Diyos yun ay magaan. Miyak. Yun ang pala tandaang mahal kita. Di, may minapatotohanan ako sa Diyos, mahal mo pala ako. Kaya wag ka nang umiyak. Alam kong may magagawa. Yan ang di alam ng tao sa pagsunod mo sa Diyos. Bawat sinabi, pinaniwalaan mo dahil alam mong ang Diyos yun. Dahil alam mong di kay papahamak. Ngunit, kung pinahamak ka man, sa palagay mo, at napahamak ka man, eh hindi Diyos ang pinaglingkuran mo. Kaya't ang mga may pinagdaraanan, sadyang naglilingkod. Ngunit kung nagpapasarap ka lang, hindi ka lingkod. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka
bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam magagawa ang nangyayari. Mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Kung susuriin nyo ang kanyang kabutihan, mararamdaman nyo, wala siyang kapantay. Kung susuriin nyo ang damdamin nyo, sadyang magiging mataas kayo sa pananaw ng sarili nyo. Lalo't kung taglay nyo'y talino at karunungan at kayamanan, ngunit lagi niyong tatanawin, walang higit sa kayamanan sa taglay ng Ama at walang higit sa talino sa Kanya, kaya't ikay anak lamang, para di ka masaktan, bumaba ka. Lagi niyong tatandaan anuman ang kinamtan ninyo'y hindi galing sa inyo, kundi siya at mula sa Kanya. Kaya lagi niyo rin tatandaan, kung naawa kayo sa sarili niyo, hindi dapat na kayo ang maawa, kundi dapat ay siya, upang sa habag niya sa inyo, anuman ang kinakamtan niyo at dinaranas niyo, siyang magpalaya. Lagi niyo ring tatandaan, kung walang magpapakasakit na kapwa, walang gagamitin dito sa lupa. Kaya kung isa kayo sa nagnanasang malugod ang Ama at magpakasakit kayo, di nyo pahihigit ang habag sa inyong sarili, kundi sa pagtanggap nyo sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung di kayo nakapagdudulot ng magandang salita sa kapwa nyo, huwag naman kayong magpahina at magpatigmak ng luha. Subalit kung ninanasan yung malugod ang Ama, mabubuti pa ang inyong sambitin at gawin sa lupa. Doon nakasisigurado kayong gantimpala nyo'y mainam. Subalit kung nagpapalagay na tamang ginawa at malinam at nakapagpasakit ng kapwa, Ama na ang bahala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, walang naglingkod sa dakong ito na pagkatao lamang ang naglingkod. Kaya't kung palagay ng tao at pagmamasid ay bilang pagkatao, ipagpatuloy nyo sa palagay nyo. Ngunit ipagpapatuloy ng nagbigay sa inyo ang gagawin at marapat na balang araw ay tuptin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya sabi ko po sa manugang ko, di ka ba nahiya ang asawa mo, tindera? Ma-proud po ako.
Salamat. Proud pa pala siya. Kahit tindera. Vendor. Ako proud. Ikaw proud. Opo. Proud. Sabi ko, Diyos ko, pinag-aral pala kita para lang magtinda ng palengke. Pero nakakatuwa pa, no? Buhay po ba ang Diyos? Diyan mo makikita. Ang plano ng Diyos ay di mo plano. Ang gusto ng Diyos ay di mo gusto. Dapat gustuhin mo siya para gustuhin niya rin ang lahat ng maganda sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, salamat sa Diyos na binaba ako. Matarik din po kasi ako noon eh. Mataas din po ako noon na hindi ko alam eh. Kala ko mabait ako, hindi pala matarik din ako. Ano po yung katarikan ko? Ano po yung kataasan ko? Ano po yung kayabangan ko na hindi ko alam? Kala ko'y tama lahat yun. Sabi ko po noon, mag-aral kayong mabuti. Para akong sinong mag-aral kayong mabuti. Pagkakako kayo nakatapos na, tsaka kayo magsipag-asawa. At stable job kailangan bago kayo mag-asawa. Kami, hindi ninyo bibigyan. Kayo bibigyan ko. Kayabang ko po pala. Di pala. Hindi ba ng Diyos ang ihip ng hangin sa buhay ko? Hindi ba ng Diyos ang aking buhay? Hindi ba ng Diyos ang isip ko? Hindi ba ng Diyos ang damdamin ko? Ngayon pala, ako pala ang bibigyan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag tayong palalo, huwag tayong mayabang, huwag tayong mataas, huwag tayong matarik. Di natin alam ang bukas. Yun lamang po ibig sabihin nun, dahil naganap sa akin. Sapagkat di ko alam yun noon, na mali pala, kala ko tama lahat. Ano pa ang sabi ko? Wala mo nang ligaw-ligaw. Pero lahat po na yon, nung maglingkod ako, baligtad lahat ang pangyayari sa buhay ko. Bago ako naglingkod, kaganda ng pag-aaral ng mga anak ko. Nako, Diyos ko, napakasarap. Wala akong problema isa man. Pag sinabi kong, uwi. Pag sinabi kong, anong oras? Pag sinabing, ma, nandiyan na ba si Papa? Oo, nandito na, kahit wala pa. Bakit po? Sapagkat may oras sila nung lalabas, may oras kung punta doon, eskwelahan, bahay. Kaya po yung dalawa kong anak, eskwelahan, bahay lang, ang dalawa kong babae. Pero yung dalawang lalaki, pinapayagan ko pong aalis, ma, hindi naman. O sige, pag ganitong oras at wala pa kayo, sarado gate, walang papasok. Tatawag, kahit wala pa. Text, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Nandito na papa nyo. Naku, magagalit tayo. Yan po, para akong dominante. Dominante. Ang tawag sa akin, dominante. Bakit po? Para akong military. Pag sinabi kong batas ko yan, batas ko yan. Dahil ganun po talaga ako. Pag sinabi kong higa kayo lahat, higa. May hawak akong patpat. Matulog muna kayo bago kayo manood ng TV. Pagka-araw po ng Sabado at Linggo, sa bahay lang, walang lalabas. Sige, magpapaluto akong merienda. Di baling dito sila kumunta. Di bali, wag lang kayo ang pupunta kahit saan. Magpapakain ako sa barkada. Basta dito lang, wag lang ganun. Nang naglingkod na po ako, nawala na po lahat. Dahil wala na akong hinarap, kundi tao. Walang hating gabi, walang madaling araw, walang hapon, walang umaga. Mga anak ko, hindi ko na alam. Pero ang Diyos, sinadjad silang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya lamang maraming pinagdaanan. Yung dating hindi mga nagtisipanligaw, na nagliligawan man at may panliligaw, hindi naman po alam kung nanloloko at nagloloko. Pero yung pala, yung anak kong panganay, grade 6 pa lang pala yung asawa niya ngayon, girlfriend na pala. Kusintidor po yung tsahin na yan. Doon po kasi nakatira eh. Yung po pala, grade 6 pa lang, girlfriend na nung anak ko. High school naman ang anak ko. Ayun po. Kaya ngayon, may pangyayari sa buhay nila. Hindi ko po kahihiya. At yan rin po naman, alam niya. At lantaran po ako. Hindi po ako nahihiya. Hindi ko po kahihiya. At talagang lantaran po yan. Sinubukan ako ng Panginoon. Sabi ng tao, hindi po. Hindi ang Panginoon ang sumubok sa akin. Sinubok ako ng kalaban niya kung makapagtatagumpay ako. Suko na ako nun, ayaw ko na. Sabi ko sa kanya, Panginoon, sabi mo, tagabuo ako. Bakit nangyari to?
Paano kang makatatakbo, Constancia, kung manghihina ka? Sulong, akong lakas mo't bisig, lumaban ka. Napakarami po, babaybayin natin, di na kayo uuwi. Hindi po ako mahihiya sa buhay ko, lantad ang buhay ko. Mula nang maglingkod ako, wala na po akong reputasyon at di ko na hinangad ang karangalan ko. Sapagkat ang hinangad ko'y dangal at karangalan ng Diyos, hindi ang dangal ko at karangalan ko. Wala naman po akong karangalan sa mundong ito. Ang Diyos ang kailangan kong ipagdangal at purihin, sapagkat siya ang aking sinasambat, pinaglilingkuran. Ngayon, kung pinahiya ka ng kapwa mo, siniraan ka ng kapwa mo at wala ka ng karangalan, di bali na. Ang Diyos naman, nandyan kasama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, masaya pa rin. Maligaya pa rin. Ayun, si kapatid, hindi niya lang po siguro ako natatandaan eh. Ako yung nagpesto sa Baliwag dati ng groceries. Katabi kitang palengke. Ayan, sinabi ko dahil pagkatawa ko. Pero, salamat. Salamat sa Panginoon. Di mo na ako kilala. Kilala mo pa rin ako. Diyan. Siya po ay matagal ng tindera. Kilala ko doon sa palengke. Dahil yung groceries ko, magkalapit lang tayo. Doon kayo sa baba, ako sa taas. Pero, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa ganitong buhay ko na ako ay payak, mahirap. Salamat sa Diyos. Dahil payak man ako sa buhay ng tao na yon, mahirap man ako sa buhay na ito, pinayaman ako ng Diyos sa pananampalataya ko. Pagharian kayo at mabuhay kayong lahat sa pag-ibig ng Diyos. Pagpalain kayo sa dating buhay ko, pag mo akong isisitchet, sino ka ba? Kahit pandak ako, susugurin kita. Buhay ba ang buhay ba ang Diyos? Kahit na ako'y hindi lumalaban sa'yo, humanda ka sa akin. Sa katotohanan. Nagkwentuhan. Yan po ang buhay ng pagkatao. Totoong-totoo po, sa dating buhay ko, huwag akong makakaalam na chinismis mo ko. Nako, humanda ka sa akin. Kahit ako ay pandak. Sabi ko, mayabang din po, may kayabangan. Isang araw, may humamak sa akin. Binabalik po ng Diyos eh. Binalik sa akin ng Diyos ang kayabangan ko. Pinagsisihan ko po lahat yon sa kayabangan kung hindi ko alam mayabang pala ako. Akala ko naman noon, kaya ako lang ginawa yon dahil sino ka naman para matahin mo ako? Di ba? Ganon tayo, di po ba? Kaya pag sinuko mo sa Diyos, isang araw, may nagsabi, Kuweka! Inekang bla 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 bla. Ay tutuloy ko na po't baka mag-isip pa kayo, masiraan pa kayo ng bait. Sabi nila, ano ba dala ng asawa mo? Ay, yung boyfriend mo. Boyfriend ko pa lang po noon yun eh. Hindi pa ako asawa, hindi pa kasi asawa. Nakatachi case, sinundo ako sa trabaho. Sabi, ka ako basahan. At saka walis. At saka ka ako bunot. May reklamo ka. Kalaki nung kausap kong babae. May katrabaho ko po, mayabang. Sabi, di balik ka ako. Pogi naman siya kaysa sa asawa mo. Buhay ba ang Diyos? Ugali mo nating busalsal. Ano? Ugali tayong masama. Kung di pa naman kako, manager yung ninang nyo, hindi ka mapupromote? Ganyan po akong manalita. Salamat sa Diyos na dakila. Salamat po talaga. Ngayon, sabi niya, pandak daw yung asawa ko. Yung asawa, yung boyfriend niya, boyfriend ko pala po. Yung asawa niya, pandak. Mataas. Kahit naman ka akong mataas ang boyfriend, ang asawa mo, mukha naman ka akong bakulaw.
palaban po tayo noon, na pandak po ako. Kalaki nung katrabaho ko na yun. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit? Pares lang tayo ng sweldo ah. Sabi ko sa kanya. Ade ngayon, o ano ka ako, sisiraan mo ako, patatanggal mo ako, ikaw matatanggal. Tandaan mo, pag matanggal yung asawa mo, pati ikaw magre-resign. Alam niyo po, parang sinabing Diyos. Ngayon ko lang po naibalik sa akin. Totoo po, hindi pa ako naglilingkod noon. Totoo po nangyari. Eto, yung pinagmamalaki niyang asawa, nangatilong ko. Panginoon, hindi naman nila kilala, hindi naman po sila nagchichismisan. Binabalik ko lang po ugali ko. At nagtaka po ako, paano nangyari sinabi ko? Sabi ko, kaya ka lang naman nagkakaganyan, mayabang ka, nakakabit ka lang ka ako sa manager mo ka akong ninong. Ano naman ka ako? Ano naman, kung ninong mo yan. Bakit ka ako? Nagtatrabaho rin naman tayo pareho. Sabi ko, tandaan mo ka ako, pag natanggal ang asawa mo, pati ikaw magre-resign. Buhay ang Diyos. Alam niyo po ba, natanggal yung asawa niya. Di po ako masaya. Pero naggulungan kami nung katrabaho kong ka-vibes ko. Natanggal. Chismosa po tayo, no? Chismosa tayo. Hindi tayo naaawa. Parang tuwan-tuwa pa tayo doon sa kaganapan. Mali pala yung ugaling na yan. Kaya salamat sa Diyos sa pagtuturo niya. Na ano pong nangyari? Eto na po, no? Eto na, yung mag-resign. Siyempre po, ano na buhay? Hindi pa po ako sumuko noon. Hindi pa ako sumuko. Nag-resign na rin ako. Pinag-resign na ako ng asawa ko. Nagkakotse ako. Nakita ko siya, nakamotor. Tinapatan ko. Sabi ko, hi! Kapatid! Nag-resign na rin ako eh. Diyos ko, patawarin mo ako. Sa ugali kong iyon, mali pala ako. Kaya po, pinahagi ko sa inyo, para gayon, makita ninyo, pag sinuko mo sarili mo, pati lahat susuko mo. Ngunit di mo may susuko pag di pa ito totoo. Ito pa lang. Pero pag ito'y totoo na, sabihin man sa yung sinungaling ka, di ka totoo, nakatawa ka pa. Dahil alam ng Diyos kung ano sinuko mo, kung sino ka at ano na bago sa'yo. Buhay bang Diyos? Kaya, mga mahal na kapatid, salamat po. Bakit salamat? Dahil kung di ako naglingkod, di ko naman dinanas ito lahat eh. Sapagkat, talagang manunugod ako. Susugurin ko talaga. Ano? At sa hindi ko po pagkakaalam sa buhay kong mangyayari ito, sa dating buhay ko po, lalapit ako. Nako, wala pala akong dapat itan. Ano? Ay sugat ka. Sus Maria Jose. Kabaho. Ganyan tayo, ano po? Isang pagkakataon po sa unang paglilingkod ko na eto po ang binabahagit, kitang-kita ko po yung tao. Minsan po nagsimba kami ng, di ko nasasabihin kung saan. Sabi po ng Espiritu, hipan mo yung sugat niya. Diyos ko, Panginoon naman po. Paano ko pong hihipan yun? Napakabaho. Diyos ko po, ako. Diyos ko po kako, hindi ko po kakakayanin. Nang matapos po ang misa, pasubali ko'y nasa harapan ng pintuan, hipan mo't haplusin mo. Sabi ng mga anak ko, nyek! Dahil di po ako makatutol, pinaluhod po ako at walang pakialam sa maraming tao. Sabi, halika nga. Ginanyan ang sugat na namamaga. Uy, yan nagising ka. Yan ang mga strategy ng Diyos na hindi nyo alam. Ba't siya pa? Siyang walang muwang. Upang kapag umandar yung kanyang taluktok, patungong utak, magigising. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Yan ang Espiritu. Marunong magkwento sa buhay ng tao.
Yan ang espiritu, marunong magtanda sa kaganapan sa buhay ng tao. Yan ang espiritu, noon, ngayon at kailanman, alam ang kung sino ka. Kaya ba't maglilihim ka pa? Ilantad mo na, ibigay mo na, isuko mo na, makakalaya ka sa bilang pagkatao. Masisiyahan ka, matutuwa ka, magagalak ka, at magaan sa loob mo. Leonora, magising ka. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Masaya ba ang kwento? Maganda ba ang kwento? Dapat sa buhay nyo'y may kwento dahil walang taong nabuhay na walang kwento. Ngunit dapat ang kwento nyong masama maging maganda na. Buhay ba ang Ama? Pangit, maging maganda. Masama, maging mabuti. Mabutit maganda ang ipalit sa pangit at masama. Nang sa gayon, matularan ninyo ang wika ng Ama. Halik kayo mga anak ko, tahakin yung landas ko, at ituturo ko ang daan ng katotohanan sa pamamagitan ng anak kong sugo sa inyo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Tingnan ko nga uli. Ito naman. Aro, wag mo nang ipigpigit. Ay, sandali lang. Tingnan natin yung kukong namamatay. Bubuhayin natin yung kukong patay. Yan ang palatandaan. Ang mga hinlalaki mong kuko ay nasisira. Ha? Yan ay sakit. Hindi yan. Hindi naman yan ingro na namatay, dit nagkasabay pa. Di dapat kung ingro lang yan, isa lang. Ibig sabihin, pareha silang namatay sa ingro? Hindi. Oo, tama. Pero hindi dapat magkaganyan. Gusto nyo pasurin. Isa. Dali, isa. Isa. Yan, isa lang. Tingnan natin para gumanda. Sige. Masakit? Sakit? Ha? Masakit. Oh, yan. Sige. Bakit siya nahahaplusin ni Kunching? Naku po. Oh, kuko, pumasok ang dumi. Mga minamahal, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Blackout. Finish. Pass your paper. Uwi na. Buhay po ba ang Diyos? Mahal po ba kayo ng Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya dahil tapat, dakila, totoo ang Diyos, halina kayo, kilalanin niyo pang lubos. Pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo. May gawain mamaya, may misa, ano po?